Hi everyone! Hi guys! So, sa mga nagbabala na maging Ubit Rider, panoorin nyo to. Magandang umaga sa inyo lahat! Magandang umaga! Good morning! So, sa mga nagbabala na maging Ubit Rider, ano ba mga kailangan natin para maging isang Ubit Rider? So, kung interesado kayo at kung nagbabala kayo maging Ubit Rider, then video na to ay para sa inyo. So, ayun, ano nga ba ang mga kailangan mo o requirements ni Ubit para maging isa kang rider? Tatalakayin natin yan ngayon. Ay kung interesado kayo manood, tapusin yung video na to para malaman nyo at paano kayo maging isang Ubit rider. So ayun, talakayin na natin. Para maging Ubit rider, syempre, unang-una, kailangan mo ng motorcycle. Motorcycle na hindi tataas sa 200cc at hindi rin bababa sa 100cc. So, kung may motor ka na 120cc to 175cc, pwede sa yung motor. Pwede ka maging rider ni Ubit. So, ano lang klase bang motor ang kailangan ni Ubit? Any kind of motorsiklo. Basta 100cc to 200cc ang capacity ng displacement ng engine mo. So, anong klaseng motor ba ang kailangan ng Ubit? Binagbabawalan lang ng Ubit ang mga enduro type. Ano ba nga ba ang enduro type? Ito yung mga enduro type na sinasabi ko. Isa yan sa bawal kay Ubit. At ang pangalawang bawal kay Ubit na motorsiklo is sporty bike. Yung mga sporty na motor, bawal din po kay Ubit yun. So kung magbabala kayong magkaroon ng application or maging isang Ubit rider, kinakailangan lang is 125, 100cc to 175cc ang motor nyo. Huwag lang yung enduro type at saka sporty bikes. So ayun, yung unang requirements ng Ubit, motorsiklo. Pangalawa, ano nga ba kailangan pa? Driver's license, siyempre. Ang driver's license mo should be professional driver's license. Dapat professional po yung license nyo kung mag-a-apply kayo kay Ubit kasi bawal po yung non-professional. Kung naka-non-professional ka, ipa-professional yun na po yan. Mabilis lang naman. One day process lang. At wala na rin kayong practical exam. Online exam lang kung kukuha kayo ng professional driver's license. So, ipasa nyo lang yung exam. Then, apply kayo ng process. Ayun, ma-release agad din nila ang professional driver's license nyo. Ano po ba isa kailangan? Ayun na, meron na tayong motorcycle at yung ating driver's license. So, pangatlong kailangan ni Ubit para magkaroon ka ng or matanggap ka bilang driver nila o Ubit rider. Kailangan mo ng ORCR ng motor, siyempre. Ang ORCR mo should be 2017 above. Original date. So, dapat 2017, hindi pa expire ang ORCR mo. Expect ng 2017 up to latest. And then, kung halimbawa, hindi sa inyo nakapangalan yung motor nyo, or hindi sa inyo yung motor, katulad sa akin, yung motor ko is nakapangalan sa asawa ko. Kasi siya yung kumuha ng motor. Bali, ako lang gumagamit. So, kailangan mo ng authorization letter para dun sa may-ari or sa nakapangalan sa motor mo or sa ORCR mo.
authorization letter na merong 3 signature with valid ID. Ang ginawa ko dun is, nagpagawa ko ng authorization letter, asawa ko din, may signature niya, then Xerox copy lang ng picture ID niya, o picture ID niya. Then, ayun ang binigay ko kay Move It. Then, yun, in-accept naman nila yun. Tapos, isa pang kailangan mo para dun sa hindi nakapangalan sa'yo yung ORCR is notarization deed of sale. Deed of sale. Notarization deed of sale. Kailangan nyo yun. Then, repo certificate of sale. Tapos, delivery receipt sale invoice. So, yun yung mga kailangan mo kung hindi sa'yo nakapangalan ng ORCR mo. Yung 4 na yun. And then, ano pa ba? Natalakay na natin. Motorcycle, driver's license, ORCR. Tapos, ano pa ba? Naalala ko, kailangan din nila ng NBI clearance. Tapos, kung meron kang COVID vaccination card, hahanapin din ni Move It yun. Kasi yun yung time na nag-apply ako, yun yung mga hiningi sa akin. Tapos, NBI, vaccination card, barangay clearance din, kailangan din pala. Yes, naalala ko. Barangay clearance. Meron pa ng lahat ng requirements na yun. Kailangan mong pumunta sa Move It online application. Bali, andito yung application, ay yung site na kung saan kayo pupunta. Bali, ilalagay ko rito sa ating, ilalagay ko rin dito sa description box. Para puntahan nyo na lang, i-click nyo lang yung link, then didirekta kayo dun sa mismong site ni Move It. Application, may pipil na din kayong application doon ni Move It. So, halimbawa nakapunta na kayo dun sa site, kailangan nyo mag-fill up. At kailangan nyo din i-download ang Move It driver application. Ganito yung itsura niya. Papakita ko din dyan. Ganyan. Yan yung i-download yung application. Tapos, dun sa application na pipilapan nyo, once na nakapunta kayo dun sa website ni Move It, ilipipilap nyo dun yung mga requirements na sinasabi ko. Ipapakita nyo dun, i-upload nyo dun sa online application, pati yung mga picture ng motor. From front, rear, tapos dalawang magkabila ang side ng motor. Kasi, titingnan pa ni Move It kung papasabay yung motor nyo. Pag sinabi na lang, or pag may nakareceive kayo ng text message, galing kay Move It, yun, pasado yung motor nyo at yung application nyo online. So, papupuntahin kayo ni Move It dun sa office, main office ni Move It. So, pagpunta nyo dun, kailangan nyo pa rin dalhin yung mga original na requirements nyo. And then, pagdating nyo dun, bali, i-include ni Move It, ka-input nila or pagkalagay nila sa database nila ng mga requirements nila, so proceed kayo doon sa practical exam. Wala akong examination dito. Wala, like online application, wala po. Practical exam po. Yung practical exam is yung papaikot-ikutin kayo gaano kang motorsiklo nyo para i-test kung marunong kayo mag-drive ng motor nyo or kung pwede kayo bilang isang rider. At meron siyempre angkas. Meron kayong angkas na isasakay once na nag-test drive kayo. Huwag kayong mag-alala. Sa mga maliliit na motor lang, ay sa mga maliliit na motor pala, huwag na huwag kayong magkakabahan sa exam na, sa practical exam kasi napakadali lang naman. Pero kung mabibigot kayong motor, mga malalaking motor, practicean nyo para makuha nyo yung obstacle na gagawan nyo doon once na nag-practical driving exam kayo, skill kayo. Kasi ako, malaki yung motor ko. Unang try ko, nahirapan ako. Hindi ko nagawa yung pinapagawa nila. So, bumalik na lang ako for the next try. Bali, nakadalawang try ako doon kay Move It. Then, ayun, nakuha na ako. So,
So, kinabisado ko muna talaga yung motor ko bago ulit ako bumalik. So, ayun, after nun makapasa kayo, ayun na, antay na lang kayo na i-activate ni Mubit ang account nyo at bibigyan nila kayo ng jersey, t-shirt, or itong long sleeve na to, uniform, libreng helmet, isa, then may top up card kayo, top up sa application nyo ng 500 pesos. Hindi ko lang sure ngayon kung magkano na yung top up nila. Kasi ilang buwan na rin yun. Bago ako nakuha ni Mubit, bago ako naging part ni Mubit driver. So, ayun lang yung mga kailangan mong requirements, and then kailangan mong ipasa yung practical exam, and then after nun, goods ka na. Pwede ka nang kumita at mag-start ng journey mo kay Mubit as a rider. Ganun lang siya kadali. Basta meron kayo ng mga requirements na hihingi ni Mubit. In demand din kasi ngayon si Mubit eh. So halos maraming Mubit rider na yung halos karamihan Mubit rider ang marami na yun kesa sa ibang mototaxi. So ayun, ulitin natin yung requirements. Recap tayo, motorcycle na 100cc to 200cc ang kailangan. Bawalang enduro type, bawalang sporty type. Driver's license, professional, o RTR na dapat nakapangalan sa inyo, o kung hindi man, yung mga tinalakay ko na kailangan ipasa, as kung hindi man yung nakapangalan sa inyo yung RTR nyo, yung authorization letter ng sa may nakapangalan na tao. Tapos, notarized deed of sale, repo sale, traffic of sale. Tapos, delivery receipt sales invoice. Yun yung mga kailangan mo ibigay. Tapos, after nun, isasubmit mo through online application. Ida-download mo yung Mubit app. Tapos, antay na lang kayo ng text ni Mubit. Makapuntahin kayo doon sa opisina nila. Then, after nun, doon na i-encode yung mga requirements na dala mo. Then, kailangan mo ipasa yung practical skills. And then, pag naipasa mo yung practical skills, yun na. Ikaw ay isang ganap na Mubit rider na. So, ayun lang naman yun. Mabilis lang naman. So, kung nakatulong kong video na to, please, do subscribe and hit the notification bell para updated ko sa mga susunod ko na video. And kita-kits. Tatalakayin natin kung paano ba ang kitaan dito kay Mubit. Ano ba yung mga pros and cons sa Mubit driver. So, tatalakayin at pag-iusapan natin yan sa mga susunod ko na video. So, good luck guys. Bye.